iwasan ang paggawa ng sino mang magkakamali sa kanyang pagsasagot. Nakaintindihan niyo mga bata? Opo, ma'am. Ngayon ay may mga katanungan ako sa inyo kung nakinig pa kayo sa ating nakaraang aralin. So, sino magbigay kung ano nga ba ang ating takdang, ano nga ba ang tinalakay natin ng nakaraang tagpuan? Okay, nilay? May kwento po. Okay, magaling. So, ano nga ba ang maikling kwento ngayon? Ito ay yung mga discovery na Okay, mahusay. So, ano ang mga katangian na tinalakay ng maikling kwento ang nilay? Tama yan po ngayon? Ano nga ba ang katangian na tinalakay ng maikling kwento? Okay, Mariam? dito ay tagpuan. Tuloy mo siya. Tagpuan, tawa ng kwento at Okay, mahusay. Yung binanggit kanina, ito ay mga elemento nito. So, ano nga ba ang ibang elemento ng maikling kwento ang nilay? Ano ang mga ibang, kanina, ibinahagi ni Miriam ang ibang elemento nito. Ano nga ba ang yung ibigay na halimbawa? kumbayan at pagsaliwa. Okay, magaling. Talagang nakinig kayo nung ating tagpuan. So, ngayon ay meron akong mga katanungan na ilang taon sa mga katanungan sa inyo. So, meron akong sino nga ba sa inyo ang nagkaroon ng paghanga o paghanga or crush sa isang tao? Okay, Miriam? Nagkaroon ka ba ng paghanga or crush sa isang tao? Okay. Ano ba ang mga nararamdamin na kawit sa inyo kapag nakikita nyo ang yung crush? Ano ba yung nararamdaman? Nilay, ano yung nararamdaman kapag nakita mo yung crush? Masaya. Okay, masaya. Sino man dito ang may jowa? Parehin ka sa kamay? Meron ba? Wala. Okay, wala. Kung kayo ay umibig, hanggang saan ba ang kaya mong gawin para sa taong minahal mo? Mary M? Ano yung nagtatanong mo? Hanggang saan ba ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Para sa akin ay kung ano yung kaya kong gawin ay tulungan kita. Okay, that's right. So, sa mga katangian na ibinato ko sa inyo o mga katanungan, sa tingin ninyo, ano kaya ang ating paksa ngayong umaga? Okay, Mary M? Siguro po ma'am ay patungkol sa kalalimit. Okay. Kasi, tingnan kung tama ba ang iyong sagot. So, makibasa
tayo magpatuloy ay meron tayong mga unit na dapat natin sundin. So, maaari mo basahin ang ating layunin sa nagisa ito ang mga mag-aaral ay nasahang nakapagpabigay ng ideya at salubin sa pangyayaring nakapagpapaloob sa akada. Nalinanay ang masili sa kilos at pagpasala ng matauhan at nakagawa ng isang sugar mula sa temang nakapaloob sa sailing kwento. Intindihan niyo ba mga bata? Oo. So, sino ang makapagbibigay kung ano, sino-sino ang, so ang ating paksa ngayon ay tungkol sa dalaga ni Ligo and gusto kong tanungin kung kayo ba ay handa na makinig sa kwento ni ang dalaga ni Ligo and Ricardo? Opo. Kung ganon, ay may bibigay ako sa inyo na ating basahin na sabay-sabay. Pagkatapos ito ay may mga katanungan akong ibabato sa inyo. Handa na ba kayo, mga bata? Opo. Okay, para natin basahin ang kwento. Ang dalaginding. Kambing ng isang bagong bumubukadkad na pumputot na sa halik ng hamog at ngiti ng araw. Sabay-sabay natin basahin mga bata. Ang isang lalong naghahaling kuyak na iniwang bango si Irene na taga-Libis. Paano niyong basahin ang kwento? Sa isang maliit na dangka na nagtayo sa may tabi ng Ligo, ang alas niya ay pupunta ng mga na may kalasay sa tawanan na ang masasang pamitan. Nooy nasa kalambangang ulang na si Irene, Nang wika ng mga matayon ay nabinigyan na ang atas. Ang ulang na iyon ay lalong kilala sa tawag na dalaginding ng ating matatanda. Hindi gaano kaganda si Sinigiro ng ginaliwan ng Diyos. Ang pagsasabayan ni Ining ay baon ng buong tiwala ng ina. Kapag umuwi si Ining ay ngayon lamang ang pagkakaroon ng mag-ina. Pagkat ang maraming kwintas na kanyang tindiho ay nagpagbilig lahat na naging iso kuminsan at kuminsan ay nagsikikat doon sa lapipa. Si Ining ay nagiging maayos
sa piling ko, huwag mo sulamat sa isipagat. Si Daniel at si Irene ay patuloy na magpipilihan. Wali na ang pagpatuloy. Iskis. Ngunit para sa kanya sa bumulong sa ginasa ay daigdig ang pagrugan at kasinsamis ng yutan ang ibig sabihin. Iniibig kita, tumakbo at tumawa. Sinundan lamang siya ng mga tatanang binata. Bumalik ka uli ang habol na salita ni Daniel. Magdala ka ng saksagita, maraming. Opo, na makauwi si Irene ay sinikap niyang maging yung namon at ang pagkakawa sa may kapat ng puso ay huwag umanapa. Nupo sa ibabaw ng isang sakto. Tinakpan ng dalagang pangkala ng mukha at gayong pinakaramdam kung ano ang sinabi na yang yun. Karina ay totoo o hindi. Bakit hindi? Ang pangulang ng ina. May nararamdaman ka ba? May ibig pa akong itanong sa iyo. Ina, noong bang nakilala mo si Tatang ay nagsinungaling ka sa kanya, Ina? Na makilala mo ba si Tatang? Ang patuloy na tanong ay may naramdaman ka pang pipi sa loob ng dibdib? Oo, pinagtapat mo ba ang iyong ina? Yun, Ina? Ano ang sinabi sa iyo? Pinagalitan ako ng mabuti at sinabi, di sa sala ako'y may ibig na lalaki. Ako'y kanyang pinagbalaan at pinagsabihan kapag ako'y nasasawa ay nandiyan papatayin. Ay ano ang naging sagot mo? Ako'y nanakaw. Sinabi kong, malalaking aking kilala ay aking isusumpa. Kung kayo'y bakit mo naging asawa si Tata? Sapagkat ang pag-ibig ay isang damdaming sinigas ng bato na di nadudurog sa hampas ng araw. Hindi na
kwento. M. Saan nga ba naganap ang kwento? Sa bulit nagapang matayo sa may tabi ng ilog. Okay, mahusay talagang nanawaan niyo ang inyong binasa. So, ano magsisilbi nga pangkabuhayan ng mag-ina? Ano nga ba magsisilbi pangkabuhayan ng mag-ina? Ang kilay. Okay, Mariam? Pagsasampalita. Okay, mahusay. So, ano kaya ibig ipahiwatig ng mga paglarawan ng ito? Nangit sa kainig sa siya'y tulad ng isang bulaklak na pumupupat na sa halit ng amoy ay parang halit ng araw na ako'y naghahalimuyak ng iniwang bago. Ano kaya ang ibig sabihin mo na Meriam? Siya po ay isang babae nagdadalaga na ibig sabihin po yun na Okay. Magaling. So, paano niya nakilala ang laking unang nagpatibok ng kanyang puso? Ang kilay, paano ba niya nakilala ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso? Paano niya nakilala ito? Okay, Miriam? Paano niya nakilala ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso? Nakilala niya po ito sa pagbagitan ng pag-alak o ng kwenta sa ating mga ngayon. Kita. Okay, magaling. So, ano-ano ang mga naging ano-ano ang mga naging damdamin na kanyang naramdaman pagkatapos niyang siya'y umibig. Ano ang kanyang mga naramdaman at siya ay umibig? Ang hilay? Paano na ba ito nagtibalkan na siya ay umibig? Nakaramdam po siya ng takot, kaba, tuwa at hilig. Okay. Sa inyo, nakaramdam ba kayo ng ganon kapag kayo ay nakikita nyo yung flash or kayo umibig? Sa inyo palagay? Sa inyo. Mahusay. So, bakit masasabing ang landas at ng ina ay siya rin pinatuton ni Elaine sa kanyang naramdaman, sa kanyang naramdaman ng pag-ibig? Bakit kaya ang nilay? Bakit masasabing ang landas na ina ay siya rin tinuton ni Elaine sa mga nangyaring sa kanyang pag-ibig? Bakit kaya? Bakit kayo masasabing ang landas ng ina ay
papipiliin mo siya kung ano ang gusto niya, dapat ay yung pareho din yung gusto. So, para sa akin ay kahit kami ay maghiwalay dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipilit. Okay, magaling. So, sa group to, ano na ang sabihin? Basahin na sabihin. Magandang umaga po sa lahat. Kami po ay ang ito ang aming pinsan. Nakabuntis ka ng iyong kasintahan ng hindi inaasahan. Ayaw ng iyong mga magulang sa kanya. Dagdag pa niya na kung hindi mo siya hiniwalayan, itatakwil ka nila bilang anak. Ano ang gagawin mo? Makikipaghiwalay ka ba alang-alang sa inyong mga magulang? O ipagpapatuloy ang iyong relasyon alang-alang sa inyong anak? So, para sa akin po mga ay ipagpapatuloy ko po ang aming relasyon alang-alang sa aming anak. Dahil kawawa naman kasi yung bata kapag walang mga magulang tumatayog na para sa kanya walang walang mag-aalaga at walang mag-aalaga at walang maggagabay sa kanyang paglaki. Okay, mahusay. Bigyan na ito maksa sa group 1. 1, 2, 3. Sa group 2, 1, 2, 3. Okay, mga magaling. So, bigyan sa group 1, sa nilalaman ng kasagutan, base sa kanyang sinagot kanina, bigyan siya ng bigisa ng 20 sa kampupan na sagot, maliwanag naman ang kanyang sagot na kanina. So, si delivery, maganda ang kanyang pagpapaliwanag. So, sila ay nakuha ng 50 sa nilalaman ng kasagutan naman sa group 2, base sa kanyang sinabi. Sila nakuha ng 20 at sa pagkukuha ng sagot, maliwanag naman ang kanyang sagot kung ano ang dapat gawin sa kanilang magiging alaala sa kanilang anak at sa delivery is 10. So, kayo ay nakuha ng 50%. So, bigyan ng tatlong bagsak ulit ang bawat grupo. 1, 2, 3. So, ngayon ay ang nais kong magtanong. Ano nga ba ang nais ipaliwatig ng kwento sa atin? Ang gilay, ano ba ang nais ipaliwatig ng kwento base sa ating binasa kanina? Ang naisipang hiwatig sa Ano ang nais ipaliwatig ng kwento? ang naisipang hiwatig ng kwento ay ang naisipang Okay, ang kay Graham. para sa akin ang naisipang hiwatig sa kwento ay dapat bago mo gawin ang isang bagay ay isipin mo muna yung mabuti kung ano ang maging maging sanhi ito sa maging sanhi dito sa hinaharap. Okay, magaling. So, paano kaya kung ang mga magdadalaga o paano kaya kung ang mga magdadalaga o dalaging din ay magpasya o katulad ng pagpapasya na ginawa ni Ibing, ano kaya ang maaaring mangyari? Ano kaya ang maaaring mangyari? Kung ang mga kabataan o mga dalaga ay ganun din ang kanila gawin sa katulad ng pagpasya ni Ibing sa palagay, ano kaya ang mangyayari? Ang bilay, ano sa tingin mo ang maaaring mangyari kung ganun din ang kanilang pagpapasya? Pagdating sa pag-ibig o anumang mga darating sa kanila. Para sa akin ay magkakaroon po sila ng isang
dapat isaalang-alang sa pagsunod ng ating nararamdaman sapagkat maaari itong madala sa atin sa kapwa, sa paghamakan o paghihirap kasi hindi naman natin maaaring sabihin kung ano ang mangyari o kung ano ang naghihintay sa inyo pagkatapos nyo sundin o inyong sundin ang inyong nararamdaman. So, sa inyong sagot ay paliwanag ba kung ano ang ibig ikaiwatin ng kwento? Galing naman. So, muli, nais kong tanungin kung ano nga ba ulit ang pamagat ng kwento? Paksa, okay, Mariam? Ang galaliti. So ang tinawag sa ating kwento ay ang dalilinding at sino nga ba ang may akda nito? Ang ilay. Ang may akda nito ay si Galan. So ano ang may mga katanong pagkatapos nun, anong magiging aral sa inyo pagkatapos ng mabasa yun? Ano ang magsisilbing aral para sa inyo? Mariam? Para sa akin naman ay ang nagsisilbing aral ng kwento ay huwag dapat na magpadala sa yung damdamin dahil hindi lahat ng yung nararamdaman ay maaaring sundin. Dapat isipin mo muna mabuti kung ano yung magiging sanhin nito sa ito ba ay mabuti o ito ba. Okay, tama. Dapat hindi tayo dalos-dalos o kung ano ang gusto ng ating damdamin. Dahil hindi natin alam ito ay magdadala ng kapahamakan. So ngayon ay nais kong may papagawa ko sa inyo na kung talaga para maunawaan, para malaman kung talaga na intindihan nyo ang ating aralin ngayong umaga. So basahin ang paluto. Gumawa ng isang slogan mula sa Mahiling kwento ang dalanagilig. Isaalang-alang ang mga kwento. Kaugnayan sa baksa, 3 points, diwa, 4 points, pagka-marihaling, 2 points, limisan, 1 puntos, o kapungan, 10 puntos. So, may bigay ko sa inyo, nangalan nyo ng
Paalam.